muna ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hello, Galogs! Balik eksena na naman ang Musika Ka para sa mga kwentong kakamangha at kakatuwa. Kaya sit back mga kapatid dahil raratsada na naman ang mga storyang aking hatid. Ako ang inyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan, at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Ang daming pumutok. Pamilyar ba mga tuktok? Ganyan kapag umiidad na at sa lilimit na umaasa. Ang mga napapanood ninyong pitik, ang tawag ay treatment na chiropractic. Sa balikat, likod, kadalasan ang taktak. Pati sa leg, susko, tila hinehedla. Pero huwag kayong matakot dahil nakapokus ito talaga sa gulugod. Ang eksperto dito, si Doc Arthur. Matapos ang treatment, ikay mapapa, bonjour! Hello, Galox. My name is Doc Arthur, Arthur Serninsky. I'm chiropractor here in the Philippines since close to 2 years now. Aba, teka lang, nagutok sa likod lang ang usapan. Bakit ang ilong ko tila dudugo na naman? At para mas maipaliwanag pa, makakasama natin si Ate Marisa na isang masipag na manggagawa. Kabado pa siya kasi first time niya. Ready po? Okay. Tingin po sa kanan, tingin po sa kaliwa, tingin po harap, tagilid kanan, tagilid kaliwa. Okay. Masakit dito? Okay. Dapa po kayo. In chiropractic, the main concern is starting to do a check about the spine. When you have some neck pain, shoulder pain, hands or ankle or knee, it is considering like some extremity problem. And you need to check what is the cause. Most of the part is due to some bad postural correction, especially for the shoulder. We're starting to do a check legs balance. We're working with our hands to the joint, and the palpation gives some information to us to see which joint is not moving well. That means you have a short leg on the left side, not because your bones leg are shorter. So for this you need to do some very masakit but masarap stretching. Okay. So now we're starting to adjusting the spine. Yep. Kamusta po? Ang sarap. Sobrang stress ako kanina. Ngayon, ang sarap ng pakiramdam ko. The session chiropractic treatment, I think it's better to have some rest for 1 or 2 days. So important for us to have some good information about the medical condition of our patient. For this, before any adjustment, we know if we can do something or not with our patient. Yung unang impression ko about sa chiro, parang medyo takot ako kasi feeling ko masakit yung ano. Pero hindi naman pala. Recommended ko sa mga sa 40s na edad. The youngest patient here was around 6 years old, and the oldest patient was around 92 years old. At dahil ito ay nasa usapang medisina, meron pa tayong mga konting paalala. Sa ibang bansa such as United States of America, nire-recognize naman po ang chiropractic therapy. May certificate of diploma pa nga sila eh. Pero dito sa Pilipinas, as of the moment po, hindi pa recognizable ng Philippine Regulation Commission po. Benefit din naman ang chiropractor, kaya lang may limitasyon nga, kaya ng sabi ko, hindi sila pwedeng mag-exceed kung ano man yung mga napapansin nila or na-observe nila sa mga
Ang limitasyon po ng chiropractic therapy ay hindi siya yung primary care provider. I highly suggest na pumunta po tayo sa ating primary care provider such as yung MDs or physician para ma-distinguish talaga po yung root cause kung saan nanggagaling yung sakit at mabigyan ng karampatang management po. When I adjusting you, sometimes you can hear some noise. It's not your bones who are broken, don't worry. Just some gas, some joint. Kung naririnig nyo pong tunog na ginagawa ng mga chiropractor pa gini-stretch po kayo or bone manipulation, yun po yung tinatawag natin na synovial fluid. Ang function po ng synovial fluid sa ating mga joints, siya po ay isang lubricant. Chiropractic, it's more similar to the Chinese medicine. That means we can check our patient to protect them before they become to be sick. Ang chiropractic ay hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit, mas lalong hindi solusyon sa mga ipinagpalit sa malapit. Ang tindig ng katawan ay hindi lang for modeling, kundi para mas masaya ang iyong feeling. Basta't laging mapanuri kung legit ba. Siguradong sa mga sakit makakaiwas ka para sa kamakalawa makapag-food trip ka pa. Di na lang tubig at dugo ang pwedeng kumulo. Pati ang mga business may kanya-kanyang pakulo. Super duper isip ng konsepto. Makuha lang ang target market na sakto. Dito sa Marilao, Bulacan, may kakaiba kaming naspatan. Aakalain mong art museum ang datingan. Iba't ibang painting kasi ang pwede mong tingnan. Hello, Galogs! Welcome to The Artist and Me! Nag-fact check kami kay Miss Bernadette Duazo upang i-confirm kung anong true na info. So yung konsepto ni The Artist and Me, studio siya kung saan pwedeng mag-paint yung mga first-timers. At the same time, pwede rin silang kumain, uminom ng kape or milk tea habang nag-relax through painting. Actually, good question, no? Si The Artist and Me, walang age limit. Ibig sabihin, from bata hanggang sa kahit na sino, from any ages, pwedeng pumunta dito at mag-enjoy. And we welcome everyone, kahit na senior citizen or on their 30s, 40s, even as young as 5 years old, pwede rin pumunta. Inaipot mo lang ang iyong paningin para kang nililipad sa kung saan-saan ng iyong damdamin. At habang ikaw ay nagpe-painting, pwede kang mag-wine o magkape. Ang The Artist in Me nga raw ang nauna sa Bulacan na may ganitong atake. Na kahit wala kang experience sa art, pwede kang matutong mag-painting at pwede mo siyang ma-enjoy. We want to help mga estudyante who are actually taking fine arts. So, parang when you get to buy or get the package, so a portion of it will actually go through the student that we are helping. So, yung parang community advocacy namin na we want to help a fine arts student in their education or finishing yung college. Eto namang mag-beshi, dito na nagmarites. Aba, baka abutin kayo dyan ang alas 10. Bale, ito yung painting ko, parang hindi ko alam kung pine tree ba siya o mukhang taniki siya. Nakaka-enjoy kasi, nakakapag-chismisan tayo. Kahit di tayo marunong mag-paint, at least nag-enjoy tayo. So far, nag-enjoy naman ako dito sa The Artist and Me. Ayun, dahil dito nakalimutan ko yung ex ko, nakaka-break ko lang. At ito, binigyan nila ako ng free wine. Masaya po dito, nag-enjoy po kami sa The Artist and Me. Tapos nahasa po yung mga skills namin dito. Nagagamit din po namin yung mga skills namin dito sa pagpipainting. Nakakangawit po pero masaya na try niyo po. Eto na nga ang artistic na twist. Inimbitahan namin ulit ang malupit na artist upang ang painting at coffee ay ma-experience. Welcome back, Guhit Bench! Hello, Kalogs! Tara, samahan niyo ako magluto ng itlog. Ste, i-paint natin si Kaka. Let's go!
Wow! Kanino nga to? Ang galing ni Loco! In fairness, kuhang-kuha ang Perpacom Fest. So ayun guys, sulit na sulit yung pagbisita natin dito sa The Artist and Me, dito sa May Marilao, Bulacan. Nag-paint po ako, first time ko po mag-paint. And ayan po yung kalabasan ng aking painting. And yung mga staff dito is super accommodating nila. And then yung food sobrang sarap. Kaya parang nagaganan ako mag-painting kasi ayan, sobrang bait nila. Welcome kayo dito sa The Artist and Me. Kung gusto nyo lang na magpalipas ng oras or trip nyo talaga lang mag-paint, andito naman kami mga art instructors para i-guide rin kayo tsaka bigyan kayo ng mga advice kung ano yung dapat nyong gawin habang nagpipinta kayo sa session. Dayo na, Logalogs. Ipinta na ang saya at kulayan ang naka-black and white mong aura. Ala, iinom mo ng kape ang iyong problema. O ano, tara? Logan na yan, tumumapang imak. Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Sa susunod na kwento, ikay mapapawaw dahil chikadora siyang aw-aw. Kilalanin natin ang super daldal na aso, Kamarites, ang kanyang amo. Sa pagkarami-rami ng tricks na nauuso, ang mga pet lovers, iisa pa rin ang sinusumamo. Say mama. Say mama. Kaya kung ang iba todo adjust na sa pets nila, ibahin mo ang chikadorang, balbunin at tubong Laguna. Kasi mababalita si Papa doon, may bagong kapitbahay. Oo, alam mo ba doon yung bagong kapitbahay natin? Oo, uy, hello kaka, say hi muna kay kaka, say hi. Hi! Hi! Hello Galogs! Meet Romeo at ang daldalitang aspi na si Teo. Aliw overload na duo. Sa viral videos, online nilang nakakaloko. Tio, alam mo ba? Nung high school ako, campus crush ako. Oo, campus crush si Papa. Tingnan mo mukha ko, Tingnan mo mukha ko. Oh, di ba? Sa camera, okay yung camera. Hindi nagsisinungaling yung camera. O loko. Tio, gaya mo si Papa. Okay? Okay. Sabi mo, Mami. Galing. Daddy naman, Daddy. Galing. Well, di ko alam kung mabibilib ako o masyokot. Sino ba naman kasi albularyo ang lalapitan pag nagsasalita na? Ang aso. Ano pangalan mo? Bukod sa pagiging madaldal, best actor din si Teo. Lights, camera, action! Wow! Pagpamas! Matapos umakting, pinakitaan pa tayo ng galing sa pagbibilang. Bilang ikaw. Okay, galingan mo Galingan mo. Okay, ilan to? Very good ito. Very good. Ito. Very good ito. Very good ito. Oh, napagod na ata. Romeo, pakantahin mo na lang kaya. Oh, dapat gusto kong makapagbagdamdamin. Sing. Tumingin ka lang sa langit. All-purpose superstar talaga itong si Teo the Lodi. Maging sa Steppenings, di rin nagpahuli. Hey people, stop and look! Galaw-galaw para di ma-stroke. If you think style na may bulok, think again and take a look. Style mong nagbumukmok, yan ang style na bulok. Galaw-galaw para di ma-stroke. Galaw-galaw para di matigok. Galaw-galaw, sabay sigaw. Galaw-galaw, sabay hataw. Wow! Yan ang talent. Good job, Teo. Ang amazing mo, best friend. Madalas ay kwentuhan ang bonding ng dalawa. I love you. Yung hindi pa sigaw, yung soft lang, okay? Okay. I love
you. I love you. Simula ng maliit ay nakitaan na ni Romeo ng kakaibang galing at talino si Teo. Si Teo, nakitaan ko na yan na 3 to 4 months. Yung kadaldalan niya, yun yung parang nagre-respond siya sa bawat salita ko, parang nakikipag-usap siya. Dahil Aspin ang alagang si Teo, biruhin mong nakaranas pala sila ng diskriminasyon dahil dito. Meron kaming isang lugar na pinuntahan, sabi daw, pet friendly, mga ganyan. Nung pumunta kami doon, yung nangyari, tatanong muna yung guard na anong klaseng aso. Sabi ko, Aspin. Yung sinabi kong Aspin, doon na parang marami siyang hinanap, mga ganyan. Pero nakita ko naman sa loob na maraming aso. Iba't ibang lahi nga lang. Ayun, umalis na lang kami. Kaya kami din nag-vlog dahil sa ganyan. Kasi gusto ko talaga ipakita na wala sa breed yan, nasa pagmamahal at pag-aalaga yan at ituring yung pamilya, yung isang aso. Nakakatuwa man ang maraming tricks na kaya ni Teo, matinding training at pasensya naman ang kalakip nito. Lahat ng aso, kahit anumang klaseng aso, basta pag tinuunan mo yan ng pansin, tinuunan mo ng oras, pagmamahal, matututo at matututo yan. Kaya pag sinabi mo kasing pagmamahal, andun yung parang pasensya mo, hahabaan mo. And then, samahan mo rin ng consistency, mahabang pasensya. Ang pagiging mapagmahal sa hayop ay walang pinipili, mamahalin, mabalbon, aspin o kahit anuman ang lahi. Bawat isa ay may karapatang makaramdam ng tunay na pagmamalasakit at pagmamahal na walang salitang katumbas o anumang kapalit. Ang mga pudra, hindi lang sa pagiging haligi umuubra, abay bukod sa trabaho o pagkalikot ng kung ano-ano, papalag din yan sa pangmalakasang talento. Nag-jogging kami papuntang Cebu, nakipaghampasan kami kay Donnie ng Pamalo, nakipagtagisan itong musikerong palong-palo. Ibahin niyo raw si Mang Donnie dahil iba ang kanyang diskarte. Kung para sa atin ang lumang gamit ay basura, abay para sa kanya, ito'y musika. Hello Galogs! Ako po si Donnie Amaninsi, ang pinaka-astig na drummer dito sa Cebu at pinagmamalaki ko yung drum set ko na basura. Pinagsama-sama niya lang naman ang kalat upang mabuo ang unique drum set niyang Balak. Nagsimula ako sa pagtugtog ng instrumento ko noong kasagsagan ng pandemic kasi lockdown po yung lahat ng mga kalye. Kaya naisipan kong magkolekta ng mga recycled na bagay. Bagamat ang materyales ay patapon, ang kalidad di tunog na pag-iwanan ng panahon. Laban na laban pa rin ang kanyang kaldero't kahon. Okay? In 3, 2, 1, action! Hanep ang bangis. Bawat palo walang mintis. Etong Trivia Logalogs, si Mang Donnie pala'y bumabase lang sa tunog dahil hindi raw siya sanay bumasa ng nota. Dinadaan niya lang sa tansya-tansya. Nung kabataan ko, mahilig na talaga akong makinig ng music sa radyo. Pero yung number one, yung pangarap ko talaga is yung paano matuto mag-drum. Sa ngayon, gumawa ako ng basura drum set. Pero sa totoo lang, hindi talaga ako marunong magbasa ng nota hanggang ngayon.
Pinangarap din daw niyang magkaroon dati ng banda, ngunit ang plano hindi umubra. Subalit di tinanggap ang kapalaran, kaya't sa 4 na sulok ng tahanan, gumawa siya ng pangalan. Pinangarap ko magkabanda po pero yun nga lang hindi natuloy kasi hanggang kalye lang siguro ang tadhana ko. Kaya naisipan ko na magsolo na lang gagawa ng banda. Imbis na gagawa ng banda, nagsusolo na lang ako mag-drum. Pinopokus ko lahat yung attention ko sa aking drum set. Bukod sa paghampas sa timba, siya rin ay tatay na dakila. Todo support naman ng pamilya, kaya they live happily ever after at payapa. Tugtog lang ng tugtog, Mang Donnie. Gawin mo ang bagay na sa'yo'y nagpapahappy. Ikaw ang patunay na walang mahirap sa taong madiskarte. O siya, turn your basura into musika. Kung narinig mo na ang para kanino ka bumabangon, ang tanong ko, para saan ka bubusangot? Ang iyong gigil, kuhang-kuha, daig pang nilamutak sa lukot ng muka. Hello, Galogs. 2 battles tayo. Hindi tayo magiinuman, kundi magbabasagan. 1 kwartong pwede mong masolo, pwedeng maglabas ng bad trip sa mundo. So, before then, wala rin naman akong outlet na napaglalabasan ng samang ng loob ko, gano'n, ng stress, na kapag ina-atake ako ng anxiety, wala akong makausap. So, yun, nung tinayo ko siya nung 2022, ako muna yung nag-try for the first month ng ng room. Effective siya sa mga kagaya ko na walang masabihan ng problem, yung ina-atake ng mental health, tapos yung mga stress, gano'n. Kaya bago pa ako hulihin ng pulis, magpapaimpis muna ako ng inis. Wala ba kayong sabaw? Yes. Sabaw. Nasaan ang sabaw? Sa halagang 250 pesos, may 10 bote na sa 20 minutos. Bad trip lang tayo, hindi pugante. Kaya safety muna para iwas aksidente. Kapalit-palit ba ako? Not enough. Ay, ayaw sa English. Linibre nila ako. Only wings. Kaya lang, tinola. Tinola. Nagbihis-bihis ako. Niyaya ako mag-date. Magkakapiraw kami. Tapos, isang gabi lang pala yun. Dahil, bukas ililibing na. Damay pa na. Damay. Dahil ang kakanin nyo ay medyo marites, mag-usi tayo dito sa ating SEST. Sa pag-ibig ba? Para sa mahirap na exam na sana ipasa mo! Lalo kaya tang hindi papasa pag hindi nabasag yung bote. Very good. Durog na durog. Durog na durog. Uno na po ba yun? Oo, uno na yun. Ayun, Uno na. Feel ko mas naging okay yung pakiramdam ko. Pwede ka pang magpatugtog na tila music video o para hindi marinig sa labas sa mga sigaw mo. Ang pader pwede ring sulatan, mini diary para ikay maginhawahan. Mahalaga sa kanila ang iyong privacy. Kaya kahit may pinagdaraanan kang heavy, no judgment sila sa iyong story. May freedom inside the room na walang magjo-judge kahit na anong gawin mo dito, kahit sumigaw, magwala ka dito. As in, safe na safe po sila dito sa loob.
Mga kalogs, nag-post ako sa aking Facebook page ng hinanakit ng mga tao. At ito po ang naging resulta mula kay Rowena Concepcion. Sa akin po, yung mga taong walang isang salita. Yung tipong nag-oo, tapos babawi. Ito, Rowena Concepcion, para sa iyo, sagot na kita. Ang salita! At ito naman, shout out kay Catalino Lara Antonia Jr. Sa akin ang nagpapastress yung mga students ko na kapag cleaners na, sila ay tumatakas, nagdi-disappear. Mr. Lara, ito para sa'yo, ha? Sagot na kita! At sa mga nasinso ng kanilang mga crush, ito naman ang para sa inyo. Shout out sa mga nasuotan ng maasim na helmet. Ngay, kadewi. Eto sa inyo. Matapos kong magsisigaw, eto't ako'y mapapasingaw. Matalas man ang bubog ng boting tumaob, mas masakit bumao ng bubog sa loob. Pasensya na't ganyan ang adulting, naiisang tabi ang sariling feeling. Ang face the wall, pwede mong gawin. Wala ka bang piso pambili ng kakausapin? Paluwagin ang dibdib kahit saglit, para isip mo ready na ulit. Etong sa'yo! Eto pa! Eto pa! Lalaban sa buhay na malupit. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantagalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po at ito ang Top 5 Kwento. Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? I-Mark Logan na yan. Sa ka man naroon, I-Mark Logan na yan. Sa katerbang kwentong kwela, hatid yan ng balita. 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwentong merong wenta at malulutong, pamasa nag-iyak lahat ay mabubusong. Balikan na ba panahon, tsaka pasok yan sa kahon. Mark Logan, mananggal lumbay sa telebisyon. Ano ang kwentong mo?